Hello guys, naisipan kong mag mini vlog dito sa ginawa kong komisyon kasi first time kong gumuhit sa salamin na mesa. Hindi na yun sa talented kong mesa, yung sumasayaw. Ako na yung artist, director, pati cameraman. Kaya pipindutin ko muna to para sa next slide. Kinabukasan, nagsimula na ako mag-shade sa muka. Tas hindi na ako masyadong nag-video-video sa pag-drawing kasi sobrang focus ko at baka antokin na kayo pag i-record ko pa lahat. Tag-message pala to si ma'am sa Facebook page natin. At taga Maynila pala to si ma'am guys. Nakalimutan ko kung saan banda. Basta sa Luzon. Sa aming mga Bisaya, yung Luzon, Maynila lahat yan. Ito okay yung budget ni ma'am. So sinabi ko sa kanya, A4 size ma'am, single portrait. Tas ang gusto pala ni ma'am ay A3 size. Dahil magpapasko naman ngayon, pinagbigyan ko si ma'am. Pansin ko ba na halos ng lahat ng client ko ay nanggaling sa Luzon. Kukuntin lang yung sa Visayas at lalo na sa Mindanao. Medyo naaliw ako dito sa paggawa ng mata ni ma'am. Sobrang liliit kasi ng detalye, kailangan ko magdubling ingat. Tas dagdag pa yung malaking dulo ng crayon. Kaya medyo struggle talaga. Ito pala yung nagawa ko sa unang araw. Second day, sinimulan ko na din yung ilong na part. May habilin si ma'am sa akin na patulisin ko daw yung ilong niya ng konti. Pero nakalimutan ko palang i-adjust nung nag-sketch pa lang ako. Kaya nagpalusot na lang ako kay ma'am. Hindi ko na na-adjust ma'am kasi masisira po yung proportion ng portrait. Tugo naman ni ma'am na okay lang daw basta realistic lang daw yung pagkakagawa. I assure to you ma'am that this will be the most realistic portrait you will receive this year. Alam nyo ba guys, yung nag-post na ako ng work in progress ko sa page, sabi niya ma'am yung artwork lang daw i-post ko kasi nahihiya daw siya sa mukha niya. Pero huli na ang lahat kasi na-post ko na bago pa niya ako nasabihan. Di ko alam ba't nahihiya pa si ma'am sa mukha niya na kay ganda. Di ba guys? Comment nyo nga kung isa rin kayo sa nagagandahan kay ma'am. Pero baka may ibang dahilan lang si ma'am ba't siya nahihiya. Maybe may ibang dahilan lang talaga si ma'am ba't siya nahihiya. May not about her appearance but indifferent matter. So tada, ito pala yung second day progress ko. Sa third day, sinimulan ko na ding buuin yung mukha ni ma'am. Sinimulan ko dito sa pisngi na part. Kailangan ko magdubling ingat sa part na to kasi sobrang makinis yung mukha ni ma'am. So kailangan ko din pakinisin to. And it's not an easy job to shade smoothly, lalo na kung crayon gamit mo. Speaking of hiya-hiya guys, alam nyo ba guys na hanggang ngayon wala pa rin akong jowa nang dahil sa hiya? Because I'm too afraid to confess my feeling to someone. Kaya hanggang tingin na lang ako, hanggang magkakajowa na lang yung babaeng nagugustuhan ko. Dati may nagustuhan akong babae, so nag-usap-usap kami online. Di ko naman kaya personal. Hanggang nagkalakas loob ako na mag-confess sa kanya. Alam nyo ba guys ano nangyari? Busted ako. After a few years, 3 years ata, may nagustuhan na naman akong babae. Good sign kasi siya yung una nagparamdam sa akin. So akala ko ito na yun. So di ko minadali, 5 months ata talking stage namin. So hanggang nag-confess ulit ako. Alam nyo ba guys ano ulit nangyari? So yun, busted ulit. So napagtanto ko na ang pangit ko talaga. Sabi ko sa sarili ko na ayaw ko na magkajowa, gusto ko na lang yumaman. Kasi sabi nila, manabi daw ma-attract sa'yo pag mayaman ka na. So magpayaman ka muna ngayon kasi pag may kaya ka na, yung babae na daw lalapit sa'yo. Pero pag ganyan naman mindset mo, malaki yung chance na makatagpo ka ng maling babae. Kasi di sila attracted sa iyo mismo, kundi sa yaman mong dala, di ba? Paano kung maghirap ka na, mahal ka pa rin ba niya? Iba pa rin yung on the process ka pa sa pag-abot ng mga pangarap mo, pero nandyan na siya sa tabi mo. Kasi alam mong ikaw yung gusto, either itsura mo or ugali mo. At least ikaw yung gusto, hindi kung ano yung dala mong yaman, di ba? Iniba ko pala yung kulay ng damit ni ma'am kasi natagalan na ako sa process nito. Tinanggal ko yung may stripe niya kasi another struggle na naman yun, di ba? Mas lalo lang patatagalin yung proseso ng portrait. Pero make sure ko pa rin na realistic pa rin kalabasan nitong damit ni ma'am kahit iniba na natin yung itsura niya. So after 8 days and 8 hours of drawing, natapos ko rin to. So pinirmahan ko na sa gilid at dito na magtatapos ang ating kwento. Maraming salamat guys sa panonood.